Marami ngayon, mga sangkay, ang kinakabahan sa nangyayari sa ating mundo tungkol po dito sa mga pagyanig. Lalong-lalo na po itong Pacific Ring of Fire is sobrang aktibo. Lahat halos na mga bansa na nakapaligid, mga sangkay, ng Pacific Ring of Fire, tinatamaan mga sangkay ng mga lindol. Ngayon, ang tanong dito, ano nga ba ang kailangan gawin, mga sangkay, nating mga mananampalataya tungkol po dito at ano po ang ibig sabihin nito, mga sangkay, at anong paghahanda ang dapat gawin ng Pilipinas? Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan lamang po natin ngayon, mga sangkay, itong tungkol po sa mga pagyanig, no? Counting information na nais po nating ibahagi bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon at bilang isang Pilipino, mga sangkay, responsibilidad po natin na ibahagi kung ano po ang dapat na information bilang paghahanda, mga sangkay, tungkol po dito sa mga pagyanig. Kasi sa Pilipinas, marami pong banta ng lindol. No? Aminin man natin o hindi, mga sangkay, halos buong Pilipinas po yan, delikado ang sitwasyon dahil po dito sa paggalaw ng kalupaan. At sobrang aktibo po ngayon ng Pacific Ring of Fire. So, ngayon, alamin po natin ang information tungkol dyan kasi meron pong isang kilalang tao na nagsalita tungkol dyan, mga sangkay, at gusto ko lang, kumbaga, paalalahanan ng lahat kung ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Alright? Anyway, sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng impormasyon o topic patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy, guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga kapatid, mga solid sangkay, ito nga po ang malaking impormasyon na nangyayari o kaganapan sa ating planeta. Ito po, mga sangkay, yung tinatawag na the Pacific Ring of Fire. Earth's most active seismic zone. Ayan po yan, mga sangkay. So, ang mga bansa na nakapaligid ay New Zealand, Tonga, Australia, Papua New Guinea, Indonesia, Philippines, ayan, Japan, at marami pa pong mga bansa na nakapaligid. Kasama po dito yung USA. Ayan, USA, California, Washington, ito sa Canada, Alaska, pambihira. So, ang daming mga bansa ang nakapaligid dito. At kung papansinin po natin ngayon, lahat ng mga bansa na nakapaligid sa Pacific Ring of Fire, inuuga, mga sangkay. Kaya naman, medyo kinakabahan din po talaga ang marami. Especially dito sa Pilipinas. Alam po natin, mga sangkay, ang daming mga building sa Metro Manila at karamihan po dyan, mga sangkay, hindi po nasusunod ang pagpapatayo na tinatawag po na building code, construction, ano ba yan? Construction building code ng mga building sa Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, eto, may nag-post. Isa pong kilalang tao ito, mga sangkay, syempre, si Christian Albert Gaza. Open letter to the Philippine government and the Filipino public. Nasa gitna pa lang po tayo ng taon, pero 11 earthquakes na ang tumama around the Pacific Ring of Fire na above 7 magnitude. Tandaan po ninyo, mga sangkay, na pag-usapan po natin ito nakaraang araw, no, na ang tumatama ngayong mga lindol, guys, hindi po basta-basta. Hindi po bumababa sa 7 magnitude. Talagang malalakas, mga sangkay. Talagang inuuga po ngayon ng ating mundo. The tectonic plates are very active this year. Just today, August 15. Magnitude 7.7 ang tumama sa ilalim ng Mindanao. Just this year alone, a dozen of strong earthquakes ang tumama sa paligid ng Pilipinas. At doon po, mga sangkay, di ba, sa
sa Indonesia. 'Di ba? Tinamaan po sila ng 7.7 magnitude. Scientifically speaking, malaki ang possibility na susunod na ang Okinawa, Taiwan at Luzon. Yun ang nakakatakot. Okinawa, Taiwan, Luzon. Ito po yun, oh. Tingnan po ninyo mga sangkay. Para lamang mayroon po tayong information tungkol po dito. Ito yung Pacific Ring of Fire. Ayan po, nakapalibot po yan. Ito yung tinignan natin kanina. Malaysia, ayan, Indonesia. Ito yung Indonesia. Tinamaan. Sobrang active. Asan yung Philippines? Philippines. Ay, ito yung mga tinamaan, mga sangkay. Ito. 7.8 nung June 7 sa Pilipinas. Sa Mindanao. Indonesia, April 1. Ito tingnan po ninyo yung pagkasunod-sunod. Simula sa June 7, Philippines, Kablalan. Tapos nung April 1, ito yung pinakauna, 7.4 sa Indonesia, sa Bitong. April 20, Miyako, Japan. June 24, San Felipe, Venezuela. 7.2. Tapos Katia, saan ba to? Lamar, Venezuela. June 24 ulit, 7.5. Ito yung sinasabi kong twin earthquakes. Tapos sa Colombia, August 10, 7.4. Puerto Madero, Mexico, July 17, 7.3. So ang dami. Kung titingnan po ninyo mga sangkay, lahat po ng mga yan, hindi bumababa sa 7. Lahat ng nakapaligid po sa Pacific Ring of Fire. Ito po yan mga sangkay. So anong kailangan gawin ngayon? Ng maraming mananampalataya sa Pilipinas. For me, kasi ako naniniwala mga sangkay na lahat ng mga bagay sa mundo dinisenyo ng ating Panginoon para paalalahanan ang tao. Kapag ang tao ay wala na po sa katinuan at gumagawa na po ng mga kabalbalan sa ating mundo, ginagamit ng Diyos ang ating kalikasan para paalalahanan tayo. Ipag-pray po natin ang ating bansa. Alam ko, mga sangkay, sa Pilipinas, no, nauuso po, mga sangkay, yung, alam nyo na yun, yung pride na yan. I think it's time to kneel down and pray and ask the Lord forgiveness. Diba? Anong sabi ng Biblia, mga sangkay? If my people, which are called by my name, no? Kung ang lahat ng tao, lahat ng aking mga anak ay muling tatawag sa Kanya at magpapakumbaba, tatalikuran ng kasalanan, tingin ang tawad sa Kanya, palalayain at pagagalingin ng Diyos ang bayang nasasadlak sa isang malaking dilopyo. Ngayon, mga sangkay, alam ko, ito po ay mga tinatawag po na mga minor prophecy, ano, na natutupad ngayon, gaya ng mga paggalaw ng kalupaan, lindol, or mga digmaan, pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, at kung ano-ano pang mga natural disaster. But, seryosohin po natin itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Kasi kitang-kita naman po natin . Hindi na po natin ito may tatanggi. Pero gusto kong basahin po itong mensahe. Kasi para po ito sa bansang Pilipinas. Scientifically speaking, malaki ang possibility na susunod ang Okinawa, Taiwan at Luzon. And this is something that our government should take seriously and start preparing. Lalo na kung Greater Manila area ang tatamaan. Diyos ko, huwag naman po sana. I'm praying, Lord, have mercy. Sana hindi po ito mangyari. Nationwide earthquake drills. Nationwide building inspection. Exactly. Nationwide setup of emergency response system. Something na hindi napaghandaan ng Indonesia, Colombia at Venezuela. Gagaya pa ba tayo sa kanila? Totoo ito, mga sangkay. Real talk po ito. No?
Maliban siyempre sa pananalangin po natin sa ating bansa, I know that God can do anything, kahit pa po yung mga imposibleng bagay. Nandito ang mga anghel ng Diyos sa ating mundo at isang tawag lang sa ating Panginoon kikilos sa mga anghel. But, binigyan po tayo ng ating Panginoon ng isipan para gamitin ito at paghandaan ang mga bagay na kung saan paparating. Ito, mga sangkay, kaya pa po itong paghandaan. Inspeksyonin yung mga building. Ano yung mga building na delikado? Diba? Paano yung emergency response system? Mga drills, kailangan magsagawa. Kung hindi man tumama, edi thank you Lord for sparing us. Amen. Kung mangyari man, ang mahalaga, handa ang mga respective agencies ng ating gobyerno. Handa lahat ng local governments. Handa ang sambayan ng Pilipino. Totoo to. Less damage, less casualties, mas mabilis ang pagtugon o pagbangon ng ating bansa. Prayers are more powerful kung hindi lahat tayo puros dasal at sasamahan natin ng gawa. Ito yung sinasabi ko. Napakamakapangyarihan ng pananalangin kung sasamahan po natin ng gawa. So, kailangan pong gawin ito ng government po natin. Now, ano to kailangan po itong tanungin kung ano ba talaga ang specific plan ng government. Kasi, kung papansinin po natin ngayon, grabe po. I know naman na we are living in the last days, but when we talk about earthquakes, mga sangkay, we all know na napakadelikado po niyan. Kahit po tayo mga Kristiyano, natatakot po sa lindol. Kahit nga ako, mga sangkay. Ayoko ng kondo kasi napakadelikado kapag may ganitong klaseng pangyayari. Mga sangkay. So, kailangan paghandaan ito maliban sa dasal. I know, prayer is very, very powerful. Pero, anong gagawin ng pamahalaan po natin na paghahanda tungkol po dito? Kasi, guys, sobrang active. Aktibong-aktibo yan. Maya't maya may gumagalaw. Halos weekly gumagalaw, mga sangkay. Papaano kung sa Luzon yan tumama at sa Metro Manila pa? May the big one na sinasabi ng mga eksperto na anytime gagalaw po yan dahil hinog na hinog na. But I'm praying na hindi po yan mangyari. Gaya nga ng sinabi, mga sangkay, ni Sian Gasa, kung mangyari man, o kung hindi man tumama, thank you Lord. Pero kung mangyari man, ang mahalaga, handa ang mga agencies ng ating gobyerno, handa lahat ng local governments, handa ang sambayan ng Pilipino. Mas mabilis ang pagbangon kapag ganito. Prayers are more powerful kung hindi lahat tayo puros dasal lang, kundi sasamahan natin ng gawa. No? Makapangyarihan ng dasal. Lalong-lalo na kung gagawa po tayo, yung ating gobyerno, yung mga local government, lahat po ng tao, handa kung sakasakaling mangyayari ito. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below, but I'm praying na hindi po ito magalang pangasangkay dahil napaka-delikado. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.